Huwag mo akong hawakan, Maria. You are nothing but a disgrace to the Reyes name at sawang-sawa na akong pagtakpan ang kawalan mo ng kwenta sa harap ng mga kaibigan ko. Ang salitang iyon ni Mateo ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Maria kasabay ng marahas na pagbawi ng lalaki sa kanyang braso. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Maria ay nanginginig pa habang pilit na inaayos ang suot na mamahaling kurbata ng asawa, ang kurbatang binili niya gamit ang huling ipon mula sa kanyang munting negosyo na lihim niyang itinaguyod para lamang magmukhang kagalang-galang si Mateo sa gabing ito. Ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal ay dapat sana ay isang pagdiriwang ng pag-ibig, ngunit sa ilalim ng marangyang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng ballroom, tila isang bitay ang unti-unting humihigpit sa leeg ni Maria. Sa paligid nila ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang malambing na tugtog ng biolin ay tila isang malupit na biro. Nakatayo si Maria sa gitna ng karangyaan, suot ang kanyang pinakamagandang terno, habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagkakapira-pira sa bawat malamig na tingin ni Mateo. Pinaghirapan niyang ihanda ang gabing ito, tiniis ang lahat ng bulyaw ni Doña Consuelo para lamang matiyak na magiging perpekto ang imahe ng pamilya Reyes. Ngunit ang tanging kapalit ay ang paghamak ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Mateo, please, anibersaryo natin ngayon. I just wanted everything to be perfect for us, ang pabulong na pagsusumamo ni Maria. Ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal, isang tunog na puno ng pait at pagsisisi. Hindi pa siya nakakatapos magsalita. Nang lumapit ang kanyang biyanan na si Doña Consuelo, pitpit ang isang baso ng pulang alak at isang platito ng malapot na sarsa. Ang matandang babae ay may suot ng ngiting mapanlinlang, isang ekspresyong tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, ibinuhos ng matanda ang madungis na likido sa maputing terno ni Maria. Ang malapot na sarsa ay dahan-dahang gumuhit sa tela. Parang isang mansa na kailanman ay hindi na mabubura. Ay, pasensya na Maria, masyado ka kasing harang sa daan, para kang isang ligaw na pusa na pilit sumasiksik sa mansyong hindi naman para sa kanya. Ang malakas na pagkutya ni Doña Consuelo na naging sanhi ng paglingon ng mga panauhin. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa silid, parang mga bubuyog na nanunuya sa kanyang pagkatao. Imbis na ipagtanggol ang asawa, humakbang pasulong si Mateo. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa kahihiyang nararamdaman ni Maria. Tingnan mo ang ginawa mo, you've made a scene again, napakawala mong silbi Maria. Hindi mo man lang magawang irespeto ang nanay ko sa harap ng mga tao. Kasabay ng mga salitang iyon, ang hapdi ng isang malakas na sampal ay gumuhit sa pisngi ni Maria. Ang tunog ng pagdapo ng palad ni Mateo sa kanyang balat ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong mundo. Napasandal si Maria sa malamig na pader, ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang lasa ng sarili niyang dugo ay humalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng nagtatawa ng karamihan at sa mapangaping titig ng kanyang pamilya, naramdaman ni Maria ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Habang nakayuko siya at pinagmamasdan ang mga patak ng alak na humahalo sa kanyang luha, sa sahig isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bulong na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo hahayaang ubusin nila ang iyong kaluluwa? Maria, bago mo mapagtanto na ang apoy na sumusunog sa iyo ay siya ring apoy na magbibigay sa iyo ng lakas upang sila ay tupukin. Nanatili siyang nakatayo roon, isang larawan ng pagkawasak sa gitna ng isang marangyang piging, habang ang anino ni Mateo ay dahan-dahang lumalayo. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng sarili niyang tahanan. Ang bawat hakbang ni Mateo palayo ay parang tunog ng isang pintong nagsasara sa huling pagkakataon. Iniiwan si Maria sa gitna ng isang malawak at malamig na kawalan. Hindi niya alintana ang mga mapanuring mata ng mga panauhin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang pisngi na tila nagniningas sa hapdi. Sa loob ng kusina ng mansyon, malayo sa ingay ng musika, dahan-dahang binuksan ni Maria ang gripo. Pinanood niya ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay, pilit na hinuhugasan ang mansang sarsa sa kanyang terno. Ngunit alam niyang kahit anong kuskus ang gawin niya, ang dumi sa kanyang dangal ay hindi na kailanman mawawala sa simpleng sabon at tubig. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, Maria. Kahit anong linis mo ang mantsa, ay mananatiling mansa gaya mo na kailanman ay hindi babagay sa mundong ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang matandang babae ay pumasok na tila isang reyna bitbit ang isang makapal na folder
at isang mamahaling pluma. Wala itong bakas ng pagsisisi, sa halip ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inilapag ng matanda ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Pirpirmahan mo ito, ngayon din. Huwag mo nang hintaying mawalan ng pasensya si Mateo at kalad ka rin kapalabas ng bahay na ito nang walang kahit anong dala. Tumingin si Maria sa mga papel. Ito ang transfer ng titulo ng lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging asawa ni Mateo, siya ay isang taong may sariling pangalan. Ma, ito na lang ang natitira sa akin. Ito ang pinaghirapan ni Papa para sa kinabukasan ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo. Kinabukasan, Maria, utang mo ang bawat hininga mo sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba kung paano namin sinalo ang pamilya mo noong nagkabaon-baon sa utang ang tatay mo bago siya mamatay? Utang na loob mo sa amin ang posisyong tinatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos ng pansin. Ang salitang utang na loob ay parang isang mabigat na tanikala na pumulupot sa leeg ni Maria. Ito ang laging ginagamit ng mga Reyes upang busalan ang kanyang bibig at igapos ang kanyang mga kamay. Sa bawat pagkakataon na sinubukan niyang lumaban ang kasaysayan ng kabutihan ng pamilya Reyes, na ngayon ay tila isang sumpa ang laging isinusumbat sa kanya. Sa gitna ng tension, isang matandang kamay ang dahan-dahang pumatong sa balikat ni Maria. Si Lola Ines, ang matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay lumapit dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa balikat ni Maria at ang malungkot na tingin sa kanyang mga mata ay sapat na upang maramdaman ni Maria na hindi siya ganap na nag-iisa. Ang simpleng pagkumpas na iyon ay tila isang haplos ng lunas sa kanyang sugatang kaluluwa. Pirpirmahan mo yan para matapos na ang gulo. Maria, utos ni Doña Consuelo habang itinutulak ang pluma sa harap niya. Gawin mo ito para kay Mateo. Kung mahal mo ang asawa mo, isasakripisyo mo ang kapirasong lupang ito para maisalba ang dangal ng kumpanya namin. Nanginginig ang mga daliri ni Maria habang hinahawakan ang pluma. Ang dulo nito ay tumama sa papel, lumilikha ng isang maliit na tuldok ng tinta na tila isang itim na luha. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang imahe ng kanyang silid sa itaas at ang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, ang lihim na siya lang ang nakakaalam. Huminga ng malalim si Maria, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa linyang dapat niyang lagdaan. Alam niyang sa sandaling sumayad ang kanyang pangalan sa papel na ito, wala na siyang babalikan. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot at pait, may isang munting bahagi ng kanyang puso na nagsimulang tumigas. Bago pa man tuluyang sumayad ang panulat, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa opisina ni Mateo. Sa kabilang silid, kasunod ang isang sigaw na puno ng galit. Napatigil ang lahat. Tumingin si Maria kay Doña Consuelo, ang kanyang tinig ay malamig na at walang bakas ng emotion. Ano ang itinatago niyo sa akin, Ma? Bakit ganyan katindi ang takot niyo na hindi ko mapirmahan ang papel na ito ngayong gabi? Poor Maria, kahit kailan talaga laging ikaw ang naglilinis ng gulo ng pamilyang ito, no? Ang boses na iyon ay hindi kay Doña Consuelo. Ito ay malambing matamis, ngunit may kasamang talim na tila humihiwa sa hangin. Pumasok sa kusina si Catalina, ang babaeng itinuring ni Maria na pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakasuot siya ng pulang cocktail dress na yumayakap sa kanyang katawan at ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, isang matinding kaibahan sa hitsura ni Maria na punong-puno ng mantsa at luha. Lumapit si Catalina at kinuha ang isang pirasong tissue upang punasan ang pisngi ni Maria. I told Mateo na masyado siyang naging harsh sa'yo kanina. Pero you know him, Maria, stressed lang siya sa business. Don't take it personally, okay? Tumingin si Maria sa mga mata ni Catalina. Nakita niya ron ang kunwaring pag-aalala, ngunit sa ilalim niyon ay may kislap ng pangungutya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, napansin ni Maria ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang suot ni Catalina na hikaw, isang pares ng perlas na pinalilibutan ng mga diamante. Iyon ang mga hikaw na matagal nang nawawala sa alahas ni Maria, ang regalong ibinigay sa kanya ni Mateo noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ang ganda ng mga hikaw mo, Catalina. Mahinang sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Saglit na napatigil si Catalina, hinaplos ang kanyang tenga at ngumiti ng napakatamis.
Oh, these it was a gift from a very special person. Anyway, bakit hindi ka muna pumanik sa taas? I'll handle Doña Consuelo for you. You need to rest, dear. Lumabas si Maria sa kusina, ngunit sa halip na umakyat sa kanyang silid, tila may kung anong puwersa na humila sa kanya patungo sa harden. Doon sa ilalim ng malaking puno ng nara kung saan madalas silang mag-usap ni Mateo tungkol sa kanilang mga pangarap, nakita niya ang isang anino. Ang liwanag mula sa buwan ay tumama sa figura ni Mateo. Hindi siya mag-isa, ilang sandali pa ay sumunod si Catalina. Mula sa likod ng malalaking dahon ng mga halaman, pinanood ni Maria ang isang eksenang kailanman ay hindi niya naisip na makikita. Dahan-dahang lumapit si Catalina kay Mateo. Inayos ang kurbata nito, ang mismong kurbata na bago lang ay marahas na ipinagdamot ni Mateo sa hawak ni Maria. Did she sign it? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay wala nang bakas ng galit kundi puno ng pananabik. Not yet. Masyadong naging emotional ang asawa mo, Mateo. But don't worry, I'll make sure she does. Konting tis na lang, makuha lang natin ang property na yan. Wala na tayong kailangang itago. Sagot ni Catalina habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaan sa dibdib ni Mateo. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa kaluluwa ni Maria. Ang sakit ay hindi na lamang sa pisngi. Ito ay nanunuot na sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang lalaking ipinagtanggol niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng 10 taon, ay nakikipagsabwatan sa kanyang kaibigan upang nakawan siya ng huling dangal na natitira sa kanya. Dahan-dahang umatras si Maria, pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa hallway. Nang makuha niya ito, saktong umilaw ang screen. Isang notification mula sa isang unknown number, ang lumitaw, isang mensaheng tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa. Tapos na ba siyang pumirma? Naghihintay na ako sa kanto ng subdivision. Huwag mong kalimutan ang usapan natin tungkol sa mga bata. Nanigas si Maria, yung mga bata, ang kanyang mga anak. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sino ang taong ito na naghihintay at ano ang kinalaman ng kanyang mga anak sa maruming transaksyong ito? Tumingin si Maria sa salamin sa hallway. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahinang si Maria. Ang mantsa sa kanyang damit ay naging kulay ng dugo sa kanyang paningin. Isang matalim na tanong ang iniwan ng kanyang sariling refleksyon. Kung ang lahat ng mahal mo ay naging mga ahas na handa kang tuklawin, handa ka bang maging apoy na susunog sa buong kagubatan? Sinasabi nila na ang pinakamasakit na bahagi ng pagtatrader ay hindi ang gawa mismo, kundi ang pag-alala sa mga panahong naniniwala kang imposible itong mangyari. Dahan-dahang pinahit ni Maria ang doorknob ng kanilang silid. Ang bawat pagpihit ay lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal na nagpapahiwatig ng kalumaan at kapabayaan. Ang silid na ito na dati ay puno ng init at pagmamahalan, ay tila naging isang malawak na desyerto ng yelo. Sa ibabaw ng side table nakatayo ang isang decolor na litrato, ang kanilang wedding photo 10 taon na ang nakalilipas. Sa larawan, ang mga mata ni Mateo ay nakatitig sa kanya ng may wagas na pagsamba. Ang Urianges tingin na nagpaparamdam sa isang babae na siya ang pinaka-importanteng nilalang sa mundo. Hinaplos ni Maria ang salamin ng frame, ang kanyang daliri ay dumaan sa mukha ng lalaking dati ay bayani sa kanyang paningin. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maliit at mainit na apartment sa Maynila. Noong wala pa silang kumpanya, kanya noong ang tanging yaman nila ay ang bawat isa. Maria, kahit isang tuyo lang ang hatiin natin sa hapunan. Basta kasama kita, pakiramdam ko na ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang bulong ni Mateo noon habang magkayakap sila sa ilalim ng isang sirang electric fan. I promise you, balang araw bibigyan kita ng buhay na hindi mo na kailangang mapagod. I will protect you from everything, even from my own family. Ang panggakong iyon ay tila isang tuyong dahon na ngayon ay dinadala ng hangin ng katotohanan. Ang lalaking nangako ng proteksyon ay siya ring lalaking bumuhat ng kamay sa kanya. Ang lalaking nagsabing sapat na ang tuyo ay siya na ngayong nasilaw sa kinang ng mga diamante at titulong hindi naman sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maria habang nararamdaman niya ang init ng isang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa kanyang kamay na parang isang mainit na uling. Ang gigandan alaala, no, sayang nga lang at hindi nakakabusog ang nakaraan. Nabalik lamang ang diwa ni Maria nang marinig niya ang tinig ni Mateo mula sa pintuan. Nakasandal ang lalaki sa hamba, maluwag na ang kanyang kurbata
at may hawak na baso ng alak. Wala na ang galit sa kanyang mukha, pinalitan ito ng isang mapanlinlang na lambot. Ang lambot na dati ay nagpapalambot din sa puso ni Maria, ngunit ngayon ay nagpapatigas lamang sa kanyang kalooban. Mateo, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lalim. Bakit kailangang umabot sa puntong kailangang nakawan mo ang sarili mong asawa? Lumapit si Mateo, ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango. I'm not stealing from you, Maria. I'm just consolidating our assets. Para sa atin din naman ito, para sa future ng mga bata. Bakit ba pinapahirapan mo pa ang lahat? Just sign the papers tomorrow morning and we can go back to how we were. I can even buy you a new pair of earrings, better than what you lost. Ang pagbanggit sa mga hikaw ay parang isang sampal na mas masakit pa sa naunang pisikal na pananakit. Alam ni Mateo. Alam niya kung nasaan ang mga hikaw at hinayaan niyang suotin iyon ng ibang babae sa harap ng kanyang asawa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang manipis na karayom na pilit itinutusok sa mga sugat ni Maria, sinusubukang hiyain ang kanyang talino at gamitin ang kanyang pag-ibig bilang sandata laban sa kanya. Go back to how we were, pag-uulit ni Maria. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo, hinahanap ang lalaking minahal niya, ngunit ang tanging nakita niya ay isang estranghero na may suot na pamilyar na muka. You mean babalik tayo sa panahong nagbubulag-bulagan ako habang pinapatay niyo ako ng dahan-dahan? Tumigas ang panga ni Mateo. Ang mapanlinlang na lambot ay biglang naglaho. Huwag kang magmalinis, Maria. Kung wala ang pamilya ko, wala ka rin. You're just the daughter of a failed businessman. Utang mo sa amin ang bawat marangyang tela na nakabalot sa katawan mo. Padarag na inilapag ni Mateo ang baso sa lamesa, lumikha ito ng isang matigas na tunog na yumanig sa mga dekorasyon sa paligid. Bago siya lumabas ng silid, lumingon siya ng may kasamang banta. Make sure those papers are signed before the sun goes down tomorrow. O baka gusto mong malaman kung ano ang kayang gawin ni Mama sa mga bata kapag nawalan siya ng pasensya. Naiwan si Maria sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, ang maliit na kahon na itinago niya ay tila tumatawag sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod, dinala ang kanyang kamay sa ilalim ng kama at hinila ang isang metal na case. Nang buksan niya ito, hindi mga alahas o pera ang nandoon, kundi isang maliit na monitor na nagpapakita ng live footage mula sa isang tagagong camera sa opisina ni Mateo. Doon nakita ni Maria si Catalina na may hawak na isang itim na folder at isang lalaking hindi niya kilala na nakaupo sa harap ng kanyang asawa. Ang lalaki may hawak na isang litrato-litrato ng kanyang mga anak sa harap ng kanilang eskwelahan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Maria nang makita niyang may pulang ekis sa mukha ng kanyang bunsong anak. Hindi mo pwedeng sunugin ang isang babaeng gawa sa apoy, Mateo, sapagkat sa huli ang abo ng iyong mga kasinungalingan ang siyang magiging tuntungan ko patungo sa aking pagbangon. Ang bulong na iyon ni Maria ay tila isang sumpa na nanatili sa hanging umiikot sa loob ng madilim na silid. Habang pinagmamasdan niya sa maliit na screen ang mga lalaking nagnanaysakta ng kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang uri ng lamig na bumabalot sa kanyang puso. Hindi lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang bakal na isinasalang sa apoy upang maging matalim na sandata. Dahan-dahan niyang isinara ang metal na case. Ang tunog ng paglock nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang walang sinuman sa pamilya Reyes ang nakahanda. Kinuha ni Maria ang isang simpleng itim na jacket at mabilis na lumabas sa balkonahe ng kanilang silid. Ang gabi ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang malamyos na pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ng nara. Ginamit niya ang lumang hagdanan ng mga tauhan sa likod ng mansyon, isang daan na matagal na niyang kabisado dahil dito siya madalas dumaan noong mga panahong nais niyang takasan ang mapanuring mga mata ni Doña Consuelo. Pagdating sa kanto ng subdivision, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Atty. Dante, ang matandang abogado na tapat na nagsilbi sa kanyang ama. Are you sure about this, Maria? Kapag sinimulan natin ang audit na ito, there's no turning back. Malalaman nila na ikaw ang tunay na utak sa likod ng mga investors na sumasalo sa kumpanya nila. Ang seryosong babala ng abogado, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Pumasok si Maria sa loob ng sasakyan, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. They think I'm just a trophy wife, Dante. Hayaan nating maniwala sila sa sarili nilang kwento.
It's time they realize na ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Mateo ay matagal nang nakatayo sa pundasyong ako mismo ang gumawa. Binuksan ni Maria ang kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag nagpapakita ng mga komplikadong graph at mga financial statements na matagal na niyang minamanipula sa dilim. Habang ang sasakyan ay bumabagtas sa kalsada, dahan-dahang hinaplos ni Maria ang isang lumang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing ng kanyang ama na may tatak ng kanilang pamilya. Yun ang kanyang golden moment sa gitna ng unos. Ange, pakiramdam ng malamig na metal sa kanyang balat, ay nagpaalala sa kanya na may dugong maharlika at matalino na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang bagay na kailanman ay hindi mabibili ng pera ng mga Reyes. I need you to move the offshore accounts by tomorrow 10 a.m. Utos ni Maria, ang kanyang boses ay malamig at puno ng autoridad. Let them think they secured the property. Let Mateo feel the triumph of signing those papers. Pero siguraduhin mong ang mga utang na nakakabit sa lupang iyon ay magiging personal na liability ni Mateo at ng kanyang ina. Pero Maria, what about the children? Nakita mo ang photo kanina, paalala ni Dante, habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Huminga ng malalim si Maria, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. The man with the red mark. He's not a kidnapper, Dante. He's someone I hired years ago to protect my kids from the shadows. Pinaglaruan ko lang sila kanina. I wanted to see how far Mateo's cruelty would go, and now I know. Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang dangling mystery ay nanatiling buhay sa isipan ni Dante kung ang lalaki ay tauhan ni Maria. Bakit ito nakikipag-usap kay Catalina sa opisina ni Mateo nang bumalik si Maria sa mansion bago sumikat ang araw? Nakita niya si Lola Ines na naglilinis sa sala. Nagkatitigan ang dalawa. Isang mabilis na pagtango ang ibinigay ng matanda, isang lihim na communication na nagpapahiwatig na walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Habang paakyat sa hagdan, narinig ni Maria ang masayang halakhak ni Catalina mula sa silid ni Doña Consuelo. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila mga kuko na kumakamot sa pader ng kanyang pasensya. Just wait, Catalina, pabulong na sabi ni Maria. Ang upuang kinakatawan mo ngayon ay isang trono na gawa sa mga baraha. Isang pitik ko lang guguho ang lahat. Eksaktong pagpasok niya sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mateo, namumula ang mga mata at tila hindi nakatulog. Hawak niya ang isang pirasong papel na may mga mansa ng dugo. Hindi dugo ni Maria, kundi dugo ng isang hayop na tila pinatay sa tapat ng kanilang pinto. Maria, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Mateo habang itinataas ang papel. May nag-iwan nito sa tapat ng pinto ko. It says, "The queen has returned and the pawn must fall." Wala lang iyon, Maria. Siguro ay panakot lang ng mga kalaban natin sa negosyo na gustong sumira sa atin. Huwag mo nang isipin yon, please. Ang tinig ni Mateo ay parang pulot na ibinuhos sa ibabaw ng isang matalim na talim, matamis sa pandinig na ngunit may dalang panganib. Pagkatapos ng gabi ng takot at tensyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa halip na bulyaw ang sumalubong kay Maria, sa hapagkainan ay isang bungkos ng mga paborito niyang puting rosas at ang bango ng bagong luto na paborito niyang almusal. Ang pagbabago sa ugali ni Mateo ay napakabilis, isang urieng emotional na whiplash na sadyang idinisenyo upang lituhin ang puso ng isang babae. Pinanood ni Maria si Mateo habang maingat itong naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Ang bawat kilos ng lalaki ay tila isang pag-aaral sa sining ng pagsisisi. I booked a table at our favorite restaurant tonight, Maria. Just the two of us. Gusto kong bumawi sa'yo. Alam ko naging gago ako nitong mga nakaraang araw. Stressed lang talaga ako sa mga utang ng kumpanya. Ramdam ni Maria ang pagbaliktad ng kanyang sikmura nang dumanas ang kamay ni Mateo sa kanyang palad. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay tila na ngayong malapot at maruming putik na kumakapit sa kanyang balat. Ngunit sa halip na bumawi, hinayaan niya ito. Pinanatili niya ang isang malungkot at tila naguguluhan na ekspresyon, ang maskara ng isang martir na asawa. Mateo, totoo ba? Gusto mo talagang ayusin ang lahat? Ang tanong ni Maria, ang kanyang boses ay pilit na pinatitinig na tila may pag-asa pa siyang nararamdaman. Of course, Maria, you are my wife. Hinding-hindi kita pababayaan, sagot ni Mateo sabay halik sa kanyang noo. Ang halik na iyon ay tuyo, walang kaluluwa at puno ng kasinungalingan. Dumating ang gabi at natagpuan ni Maria ang sarili sa isang marangyang restaurant na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba
ay tila isang babala na hindi pinapakinggan ni Mateo. Nakasuot si Maria ng isang itim na bestida, isang kulay na tila nagpapahiwatig ng pagluluksa sa kanyang pag-ibig na matagal nang pumanaw. Sa gitna NG dinner inilabas ni Mateo ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob niyon ay isang bagong pares ng hikaw. Hindi ito perlas, kundi mga asol na sapphire na tila mga matang nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng kandila. These are for you, isang simbolo ng bagong simula natin. Ngunit alam ni Maria ang katotohanan. Alam niyang ang pambili ng mga hikaw na ito ay nanggaling sa perang ninakaw ni Mateo mula sa education fund dol kanilang mga anak. Ang bawat ningning ng hiyas ay tila sumisigaw ng kataksilan. Salamat Mateo, ang mahinang sabi ni Maria. Isinuot niya ang mga hikaw, nararamdaman ang bigat ng mga ito, sa kanyang tenga ang bigat ng isang kasalanang kailanman ay hindi mapapatawad. Speaking of new beginnings, Maria, ang simula ni Mateo, ang kanyang boses, ay naging mas seryoso habang dahan-dahan niyang inilalabas ang mga dokumentong transfer ng lupa mula sa kanyang bag. If you sign this tonight, we can finally settle everything. Wala na tayong iisiping utang. We can move to a bigger house malayo sa mga mata ni Mama. Just you, me, and the kids. Ito na ang lason, ing matamis na pangako ng kalayaan na nakabalot sa isang piraso ng papel na magtatali sa kanya sa habang buhay na kahirapan. Tumingin si Maria sa pluma na inaalok ni Mateo. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ay hindi ang hapunan kundi ang paraan ng paghawak ni Maria sa kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay matatag. Are you sure, Mateo, na kapag pinirmahan ko ito magiging masaya na tayo? Ang tanong ni Maria habang dahan-dahang itinatapat ang dulo ng panulat sa papel. I promise you, Maria, sayo lang ako, hinding-hindi ka na masasaktan muli. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa kasakiman na pilit niyang itinatawid bilang pag-ibig. Bago pa man lumapat ang tinta, isang malakas na tunog ng notification ang narinig mula sa cellphone ni Mateo na nakapatong sa lamesa. Nagliwanag ang screen at hindi napigilan ni Maria na mabasa ang pangalan ng nag-text Catalina. Nasa kwarto na ako ng Hotel Mateo. Where are you? Hindi ba sabi mo mabilis lang yung dinner niyo ng asawa mong bruha? Naghihintay ang champagne dito. Namatay ang lahat ng kulay sa mukha ni Mateo. Ang kanyang kamay na kanina ay nakahawak sa kamay ni Maria ay biglang naging malamig. Tumingala si Maria, sa kanyang asawa ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha, kundi isang matalim at nakamamatay na katahimikan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat. I think you need to answer that, Mateo. Baka mapanis ang champagne ni Catalina. Tumayo si Maria, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handa ng mag-utos ng pagbitay. Ang dangling mystery na iniwan niya sa lamesa ay ang folder na hindi niya pinirmahan dahil sa loob niyon, bago pa man sila dumating sa restaurant, ay pinalitan na niya ang huling pahina ng isang dokumentong nagsasabing lahat ng utang ng pamilya Reyes ay kusa at buong pusong tinatanggap ni Mateo bilang kanyang pansariling obligasyon. Habang naglalakad palayo si Maria, narinig niya ang nagkakagulong boses ni Mateo sa kanyang likuran, pilit na humahabol, pilit na nagpapaliwanag. Ngunit ang tanging naging sagot ni Maria ay ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig, isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak ng langit sa ulo ni Mateo. Nasaan na ba ang lintik na drive na yan? Sabi ni Mateo, dito lang yon nakatago sa loob ng jewelry box niya. Ang boses ni Catalina ay isang pabulong na lason na bumasag sa katahimikan ng silid ni Maria, habang ang tunog ng umaagos na tubig mula sa banyo ay tila isang oyay na nagbibigay ng huwad na kapanatagan. Mabilis at marahas na hinalughog ni Catalina ang bawat sulok ng vanity table. Ang kanyang mga kamay na dati ay madalas na humahawak sa kamay ni Maria bilang tanda ng pagkakaibigan, ay ngayon ay tila mga kuko ng isang buitreng handang manila. Nakatayo si Maria sa likod ng pinto ng banyo, tuyo ang kanyang balat at suot ang kanyang itim na roba. Hindi siya naliligo. Ang tubig na naririnig ni Catalina ay nagmumula sa gripo na sadyang binuksan ni Maria sa buong lakas nito upang lumikha ng isang tabing ng ingay. Sa bawat kalansing ng mga alahas na hinahawi ni Catalina, nararamdaman ni Maria ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, isang pisikal na hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Pinanood ni Maria ang anino ni Catalina sa ilalim ng siwang ng pinto. Nakita niya ang pagmamadali, ang kasakiman at ang kawalan ng kahit katiting na respeto
sa kanyang personal na espasyo. Ang silid na ito ang kanyang huling santuwaryo, ngunit ngayon maging ang hangin dito ay tila nahaluan na ng amoy ng pagtatraidor. Ayan, found you ang narinig ni Maria na pagtalon ng katuwaan sa boses ni Catalina. Ang tunog ng pagbukas ng isang maliit na drawer ay sumunod kasabay ng kaluskos ng isang itim na hard drive na binalot sa telang seda. Hindi alam ni Catalina na ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo at ang bawat mabilis na paghinga niya ay nararamdaman ni Maria. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ni Maria ay hindi ang pagkakahuli sa kaibigan, kundi ang paghawak niya sa isang lumang litrato na nakadikit sa likod ng pinto ng banyo, isang litrato nila ni Catalina. Noong sila ay mga bata pa nakangiti at nangangako na walang iwanan. Dahan-dahang pinitas ni Maria ang litratong iyon, nilamukot sa kanyang palad at hinayaan itong mahulog sa basurahan. Ang pagkakaibigang iyon ay formal ng pumanaw kasabay ng pagtatapos ng tunog ng umaagos na tubig. You look busy, Catalina. May kailangan ka ba sa mga gamit ko? Ang malamig na tinig ni Maria ay tila isang yelong biglang dumapo sa mainit na balat ni Catalina. Napatalon ang babae, mabilis na itinago ang hard drive sa kanyang likuran at humarap ng may suot na pilit ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang labi ay nanginginig sa paghahanap ng maisasagot. Maria, akala ko naliligo ka pa. I was just looking for your lotion. You know, dry yung skin ko today. Ang nauutal na palusot ni Catalina habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Lumapit si Maria ng may dahan-dahang hakbang, ang tunog ng kanyang tsinela sa carpet ay tila isang pagbibilang ng hatol. Hindi siya tumitingin sa mga mata ni Catalina, kundi sa kamay nito na nakatago sa likod. Lotion, akala ko ba ayaw mo ng brand na ginagamit ko? Dahil masyadong mura para sa panlasa mo, tumawa ng pilit si Catalina, isang tunog na parang basag na kristal na kumakaladkad sa semento. I changed my mind. Anyway, I have to go. Mateo is calling me for some work stuff. Nang makalabas si Catalina sa silid ng patakbo, naiwan si Maria sa gitna ng katahimikan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang hard drive na kinuha ni Catalina ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang yaman, ngunit hindi alam ng ahas na iyon na ang drive na iyon ay may nakatanim na virus, isang digital na lason na sa sandaling isaksak sa computer ng mga Reyes. Ay automatikong magpapadala ng alert sa bangko upang i-freeze ang lahat ng kanilang accounts dahil sa hinala ng fraud. Dahan-dahang lumapit si Maria, sa bintana pinanood ang pag-alis ng sasakyan ni Catalina. Ang dangling mystery na nanatili sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ni Catalina bago ito lumabas. Mateo is calling me. Tumawag ka nga ba, Mateo? Pabulong na tanong ni Maria sa hangin. O baka naman hindi mo alam na ang babaeng kinakasama mo ay may sariling plano na hindi ka kasali. Ang cliffhanger AI, hindi ang pagkawala ng hard drive, kundi ang isang anino na nakita ni Maria sa labas ng gate, isang lalaking. May hawak na camera na nakatitig sa bintana ni Maria at dahan-dahang tumatango na tila may hudyat na hinihintay. Ang kakimalas mo sa pamilyang ito, Maria, mula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, unti-unting gumuho ang swerte namin. Ang yambulyaw na iyon ni Doña Consuelo ay naging hudyat ng pagsisimula ng isang umagang puno ng kaguluhan sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Ang tunog ng mga sobrang inihahagis sa lamesang gawa sa mahoganya ay tila mga tuyong dahon na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nagkalat ang mga demand letter mula sa iba't ibang bangko, lahat ay may nakatatak na pulang selyo, mga abiso ng foreclosure at pagkaka-freeze ng kanilang mga ari-arian. Nakatayo si Maria sa sulok ng sala, hawak ang isang baso ng gatas para sa kanyang mga anak. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay walang kukurap-kurap habang pinagmamasdan ang pagguho ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Ang bawat sigaw ng kanyang biyanan ay tila isang musikang unti-unting bumubuo ng katarungan sa kanyang pandinig. Ano itong mga ito, Mateo? Bakit sinasabi rito na ang lahat ng personal assets natin ay naka-freeze dahil sa hinala ng money laundering? Ang nanginginig na tanong ni Doña Consuelo, ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mamahaling alahas ay tila hindi na makapagbigay ng ningning sa kanyang pagkatao. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Hindi ko alam, ma, kagabi lang maayos pa ang lahat. Sinabi ni Catalina na nasa kanya na ang access sa accounts ni Maria. Pero nang subukan naming buksan ang drive kaninang madaling araw, biglang nag-shutdown ang system ng opisina. Lumingon si Mateo kay Maria, ang kanyang tingin ay puno ng puot
at pagdududa. Maria, anong ginawa mo? May kinalaman ka ba rito simula ng tanggihan mo ang pagpirma sa restaurant sunod-sunod na ang kamalasan namin? Dahan-dahang lumapit si Maria, ang tunog ng kanyang marahang hakbang sa makintab na sahig ay tila isang pagbibilang ng mga sandali ng kanilang pagbagsak. Malas hindi ba't ang sabi niyo noon ako ang swerte dahil pinakasalan niyo ako? Ako ngayon kapag ang sarili niyong mga utang ang humahabol sa inyo sa akin niyo, isisisi. Walang hiya ka, isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Doña Consuelo upang saktan si Maria, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nasalo ni Maria ang braso ng matanda. Ang higpit ng hawak ni Maria ay nagparamdam kay Doña Consuelo ng isang lakas na hindi niya inakalang taglay ng kanyang martir na menugang. Huwag niyo na muling susubukan na itaas ang kamay niyo sa akin. Ang malamig na banta ni Maria, ang kanyang tinig ay tila isang matalim na yelo. Ang mansyong ito ay punong-puno na ng dumi. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang maglilinis para sa inyo. Ang golden moment and eksenang ito ay ang sandaling binitawan ni Maria ang braso ng biyenan at dahan-dahang inayos ang gusot sa kanyang sariling damit. Isang simpleng pagkilos na nagpapakita na hindi na siya ang biktima kundi ang babaeng may control sa sitwasyon. Ang katahimikan ni Maria ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bulyaw. Sa gitna ng tension pumasok si Lola Ines na may dalang balita. May mga lalaki sa labas, mga sheriff daw sila. May dala silang utos para simulan ang inventory ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Ang balitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng mga Reyes. Ang karangyaan na matagal nilang ipinagmalaki ay dahan-dahan ng binabawi ng katotohanan. Ngunit sa likod ng takot ni Mateo, may isang dangling mystery na nanatili. Nananatili isang tawag ang natanggap ni Mateo mula sa isang hindi kilalang numero at ang tanging narinig niya ay ang iyak ng isang bata na pamilyar sa kanyang pandinig. Mateo, tulungan mo kami, ang mahinang boses sa kabilang linya. Cliffhanger, sino ang batang tumatawag? At bakit ang mga anak ni Maria, na dapat ay nasa eskwelahan, ay biglang nawawala sa eksena sa gitna ng pagdating ng mga awtoridad? Ibigay mo na sa akin ang mga bata, Maria. Sa poder ni Catalina, mas magiging maayos ang kinabukasan nila kaysa sa piling ng isang inang wala ng kahit isang kusing na maiwan sa bulsa. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hampas ng katarata na nagpabato sa buong pagkatao ni Maria. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na nakakapit si Maria sa isang maliit at kupas na lumbay na oso, ang paboritong laruan ng kanyang bunsong anak na si Sofia. Buong magdamag niyang tahi-tahi ang napunit na braso nito maingat ang bawat tusok ng karayom upang hindi magising ang bata, tanging pagmamahal ang bawat hibla ng sinulit. Ngunit ngayon, ang mismong ama and bata ang nagtatangkang turinggang parang mga kasangkapan sa isang maruming negosasyon ang sarili nilang dugo at laman. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara sa bawat pagsubok niyang huminga. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malambot na tela ng laruan, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Ang paligid ay unti-unting lumabo, at ang marangyang sala na dati ay puno ng tawanan ng mga bata ay tila naging isang piitang walang pintuan. Saan na ba humahantong ang pag-ibig ng isang ina kapag ang mismong haligi ng tahanan ang siyang dahan-dahang gumigiba sa pundasyon ng kanilang kaligtasan? You are being unreasonable, Mateo. Ang sa wakas ay lumabas na tinig mula kay Maria, bagamat mahina ay puno ng nakamamatay na talim. Gagamitin mo ang sarili mong mga anak para lang maisalba ang pangalan mong matagal ng bulok. How could you even think of giving them to that woman? Don't call Catalina that woman, ang bulyaw ni Doña Consuelo. Habang pabagsak na inilalapag ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa, lumikha ito ng isang matinis na kalansing na yumanig sa katahimikan. Si Catalina ay may mga koneksyon. Kaya niyang itago ang mga bata sa isang safe place habang hindi pa natatapos ang investigasyon ng mga sheriff na ito. Gusto mo ba silang makitang umiiyak habang kinukuha ang mga gamit natin? Have some mercy on them, Maria. Ay isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. Mercy. Ang salitang iyon ay tila isang insulto na nagmumula sa bibig ng babaeng walang ibang ginawa, kundi pahirapan siya. Mercy, na saan ang mercy niyo noong hinayaan niyong saktan ako ni Mateo sa harap ng mga bisita? Nasaan ang mercy niyo noong plinano niyong nakawan ako? Tumayo si Maria, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-aalab sa puot.
Ngunit ang kanyang galit ay biglang napalitan ng matinding kaba nang mapansin niyang hindi sumasagot si Mateo. Ang kanyang asawa ay nakatitig lamang sa kanyang cellphone. May isang kakaibang ngiti na gumuguhit sa mga labi nito, isang ngiting hindi para sa tagumpay, kundi para sa isang malupit na biro. "Too late, Maria," pabulong na sabi ni Mateo. Wala na sila sa eskwelahan. Sinundo na sila ng driver ni Catalina. Ang mundo ni Maria ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang dahan-dahang pagbagsak ng hawak niyang laruan sa sahig ay hindi lumikha ng tunog, ngunit sa kanyang pandinig ito ay parang isang pagsabog na nagpira-pira sa kanyang mundo. Ang orange pulbos at gatas na palaging dumidikit sa kanyang damit tuwing niyayakap ang mga bata ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng amoy ng luma at malamig na bakal. Dinala ni Maria ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagkabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Ang bawat hininga ay isang dusa. Ang bawat segundo ay isang habambuhay na pagkabilanggo sa takot. Ay isang mensahe, ING pumasok sa cellphone ni Maria. Pagbukas niya isang larawan, ang tumambad sa kanya ang kanyang 2 anak. Nakaupo sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga kahon at sa likod nila ay ang anino ng isang lalaking may pulang ekis sa braso. Ngunit may isang detalyeng hindi napansin ni Mateo, ang mga bata ay hindi umiiyak. Sila ay may hawak na tig-isang lollipop, isang particular na brand, na tanging si Maria lang ang binibilhan para sa kanila. Tumingala si Maria kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga kristal sa ilalim ng apoy. Ang dangling mystery ay nanatili, kaninong panig ba talaga ang lalaking may pulang ekis? At bakit tila mas panatag ang mga bata sa piling nito kaysa sa loob ng sarili nilang mansion? Huwag mong sisiguraduhin ang panalo mo, Mateo. Ang huling binitiwang salita ni Maria bago siya tumalikod. Dahil ang isang inang nawalan ng lahat ay wala nang takot na itaya ang sarili niyang buhay para lang makuha ang hustisya. Cliffhanger. Habang palace si Maria, nakita niya ang isang itim na sasakyan na pumasok sa gate ng mansion. Hindi ito ang sasakyan ng mga sheriff, kundi isang sasakyang may plakang matagal na niyang hindi nakikita, ang plaka ng kanyang ama, na ayon sa lahat ay matagal nang kinuha ng mga Reyes. Huwag kang maginarte na parang ikaw ang biktima rito, Maria. You chose this path and now your children are paying the price for your pride. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang isang matigas na hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Sa kabila ng kaguluhan sa labas at ang presensya ng mga sheriff na nag-iimbentaryo ng mga kagamitan, ipinilit ng matandang babae na maghain ng hapunan. Ang bawat pagkilos niya, mula sa paglaladlad ng telang serbiyeta hanggang sa marahas na pagtama ng kubyertos sa mamahaling porselana, ay isang sining ng pagpapanggap. Gusto niyang ipakita na kahit gumuguho na ang kanilang mundo, sila pa rin ang mga Reyes, at si Maria ay nananatiling alipin ng kanilang kapritso. Nakatitig lamang si Maria sa kanyang plato. Ang pagkain sa harap niya ay tila naging mga abo. Sa bawat subo ni Mateo, nakikita ni Maria ang pagtatraidor. Sa bawat higop ni Doña Consuelo ng sabaw, naririnig niya ang bulyaw ng kawalang katarungan. Ang bawat sandali sa hapag na iyon ay isang pagpapahirap sa kanyang psikolohikal na katatagan. "Maria, look at me," utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na malasakit. "Gusto mo bang makasama ang mga bata bago matapos ang gabi? Sign the final waiver. Ibalik mo sa amin ang control ng offshore accounts, and I promise tatawagan ko si Catalina para ihatid sila rito. Don't be a bad mother, Maria. Huwag mong ipagpalit ang pera sa kaligtasan ng mga anak mo." Ito ang sukdulang gaslighting. Ipinapalabas nila na ang pagiging makasarili ni Maria ang dahilan ng paghihirap ng kanyang mga anak, samantalang sila ang kumuha sa mga ito. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang manipis na kawad na unti-unting pumupuluot sa leeg ni Maria, sinusubukang hiyain ang kanyang pagkatao. Dahan-dahang itinas ni Maria ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi isang lalim na tila isang madilim na balon. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling hinawakan niya ang bakanteng upuan. Sa kanyang tabi ang upuang dapat ay kinalalagyan ng kanyang bunsong anak. Hinaplos niya ang kahoy nito ng may pambihirang lambot, isang tahimik na panunumpa na ang bawat sakripisyo niya ay may katumbas na kabayaran. "Pagod na ako, Mateo. Pagod na akong lumaban." Ang mahinang sabi ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang sumukong sundalo. "Ibibigay ko na ang gusto nyo. I'll sign the papers tonight. But I want to see them first. Kahit sa video call lang." Nagkatinginan si Mateo at Doña Consuelo.
Ang tagumpay sa kanilang mga mata ay tila isang apoy na biglang nag-alab. That's my girl, nakangising sabi ni Mateo. Maayos naman pala tayong mag-usap, di ba? Kinuha ni Maria ang pluma ng gunit bago pa man niya ito. Mailapat sa papel ang buong mansion ay biglang nabalot ng katahimikan nang ang mga ilaw ay sabay-sabay na namatay. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa mga kandila sa gitna ng lamesa na nagbibigay ng nakapangingilabot na anino sa mukha ng bawat isa. Mula sa kadiliman narinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Hindi ito ang mga sheriff. Hindi rin ito si Catalina. Ang dangling mystery ay ang lalaking pumasok sa silid suot ang isang itim na coat at hawak ang isang gintong baston na may ukit ng isang agila, ang mismong baston na pag-aari ng ama ni Maria. Ang lalaki ay tumigil sa likuran ni Maria at sa liwanag ng kandila, nakita ni Mateo ang kanyang muka. The dinner is over, Mateo, ang baritono at malamig na tinig ng lalaki. And the debt is now due. Nabitawan ni Mateo ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Impossible, fraud. You're supposed to be dead. Cliffhanger, sino ang misteryosong lalaking ito na tila bumangon mula sa hukay? At anong katotohanan? Ang itinatago ni Maria tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na siyang wawasak sa huling depensa ng pamilya Reyes. Ngayong gabi, Maria, magsisimula ang katapusan mo at ang simula ng aming tunay na tagumpay. Thank you for being so predictably stupid. Ang imagasalitang iyon ni Catalina ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa loob ng madilim na opisina ni Mateo. Sa tapat ng malamig na liwanag ng monitor, ang mukha ni Catalina ay nagniningning sa kasakiman habang dahan-dahang isinasaksak ang itim na hard drive. Ang drive na ninakaw niya mula sa silid ni Maria. Sa tabi niya si Mateo ay nakatayo ng tuwid ang kanyang mga mata, ay nakapako sa screen, tila isang gutom na asong naghihintay ng buto na ihahagis sa kanya. Ang bawat pagpindot ni Catalina sa keyboard ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng plastic, isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kalayaan ni Maria. Hindi nila alam na sa kabilang dulo ng mansyon nakaupo si Maria sa harap ng kanyang sariling laptop. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang mga daliri ay marahang nakapatong sa enter key. Ang kaibahan ng kanilang mga emosyon ay tila isang malalim na bangin. Sa kabila ay ang mapusok na katuwaan ng mga magnanakaw at sa kabila naman ay ang malamig na katarungan ng isang biktima. Wait, bakit ayaw bumukas? Bakit puro codes ang lumalabas? Ang naguguluhang tanong ni Catalina, ang kanyang boses ay unti-unting nawawala ng tamis at napapalitan ng kaba. Baka may password, try the children's birthdays, o baka ang wedding anniversary natin. Mabilis na mungkahi ni Mateo, ang kanyang noo ay dahan-dahang binabasa ng malamig na pawis. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ni Maria ay ang sandaling nakita niya sa kanyang screen, ang notification na ang drive ay matagumpay nang na-access mula sa computer ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang isang lumang kwintas na may pendant na agila. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad na matagal nilang yurakan. Pinindot ni Maria ang enter key ng walang pag-aalinlangan. Biglang nagbago ang kulay ng monitor ni Catalina at Mateo. Mula sa asul ito, naging mapulang-mapula. Isang malaking logo ng isang bangko ang lumitaw kasunod, ang isang babala na nakasulat sa malalaking titik. Account breach detected. All connected accounts are now frozen for investigation. What no, Mateo, anong nangyayari? Ang sigaw ni Catalina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinuhugot ang drive, ngunit huli na ang lahat. Ang digital na lason ni Maria ay hindi lamang sumira sa files. Ito ay nagsilbing isang tulay upang ang lahat ng illegal na transaksyon ng mga Reyes at ng pamilya ni Catalina ay direktang may link sa kumpanyang balak nilang ipanakaw kay Maria. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay biglang naglaho sa isang iglap, tila mga bula na pumutok sa gitna ng hangin. Narinig ni Maria ang malakas na pagbagsak ng isang upuan mula sa opisina ni Mateo, kasunod ang bulyaw ng galit at takot. Ang bawat tunog ng kanilang pagtatalo ay tila isang oyay na nagpapatulog sa kanyang galit. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang buhok at humarap sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay wala ng mantsa ng sarsa o luha. Siya ay isang arkitekto ng kanyang sariling pagbangon. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang bagong notification ang lumitaw sa kanyang cellphone. Hindi ito galing kay Attorney Dante,
kundi mula sa lalaking may pulang ekis sa braso ang kanyang lihim na tagapagtanggol. Maria may kulang sa plano. Catalina didn't just steal the drive. She also signed a document naming you as the primary source of the virus. Ang pulis ay papunta na dyan sa mansion. Ang dangling mystery ay nanatili sa kislap ng mga mata ni Maria. Inasahan ba niya ang hakbang na ito ni Catalina at sino? Ang tunay na nag-trader sa kanino sa huling sandali. Cliffhanger ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit sa gate ng mansion. Lumingon si Maria sa pintuan ng kanyang silid at doon ay nakatayo si Doña Consuelo, may hawak na baril at nakaturo ng diretso sa kanyang puso. Kung babagsak kami sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno, Maria, ang nanunuot na bulong ng matanda. Attack. Mamatay ka ng kasama ang dumi ng iyong pangalan. Maria, walang matitira sa iyo, kundi ang abo ng mga pangarap mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila sumasabog na sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kadiliman ng mansyon, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatama sa dulo ng baril na hawak ng matanda. Nakatutok ito ng diretso sa puso ni Maria, isang maliit na piraso ng bakal na nagtataglay ng kapangyarihang tapusin ang lahat ng kanyang paghihirap o dagdagan ang kanyang pasakit. Nanatiling nakatayo si Maria nang tuwid ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa gilid. Hindi takot ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, kundi isang malalim at nakakapagod na awa. Pinanood niya ang mga daliri ni Doña Consuelo na nanginginig sa gatilyo. Ang babaeng nasa harap niya na dati ay tinitingala bilang reyna ng lipunan, ay tila isang pulubing nawalan ng bait kapit tuko sa isang kapangyarihang matagal na niyang binitawan. Ituloy niyo, ma, kung sa tingin niyo ay mababago ng isang bala, ang katotohanang bangkarote na ang pamilya Reyes gawin niyo. Ang malamig na hamon ni Maria, ang kanyang boses, ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang kabaong. Pero bago niyo pindutin yan, pakinggan niyo ang tunog sa labas. Hindi lang iyan mga sirena ng pulis. Yan ang tunog ng inyong pagkatalo. Ang ingay ng mga gulong na humihinto sa graba at ang malakas na kalabog ng mga pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, tila mga mapanuring mata na humuhusga sa bawat sulok ng mansyon. Sa bawat segundo, ang anino ni Doña Consuelo sa pader ay tila lumiliit na wawalan ng anyo sa harap ng papalapit na katarungan. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Mateo na tila isang basang sisiw. Mama, ibaba mo yan, they're here, ang mga sheriff kasama ang mga pulis. May bitbit silang warrant hindi lang para sa accounts, kundi para sa mismong bahay na ito. Ang golden moment and eksenang ito ay ang sandaling binitawan ni Doña Consuelo ang baril. Ang nog-ench pagtama ng bakal sa makapal na carpet ay hindi naging marahas, kundi isang mapait at tuyong kalansing na naghudyat ng pagtatapos ng kanilang dinastiya. Napaluhod ang matanda sa sahig, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang muka, habang ang mga luha ng kahihiyan ay nagsimulang dumaloy. Pinanood ni Maria ang kanyang biyenan, ang babaeng naghari-harian sa kanyang buhay sa loob ng 10 taon na ngayon ay isa na lamang guho ng kanyang sariling kapalaluan. What did you do, Maria? Anong ginawa mo sa amin? Ang hikbi ni Mateo, habang nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Lumakad si Maria patungo sa bintana, pinanood ang pagpasok ng mga awtoridad sa loob ng gate. Hindi ko kayo sinira, Mateo. Pinanood ko lang kayong sirain ang sarili nyo. Ang bawat kasinungalingan nyo ang siyang naghukay ng libingan nyo ngayon. Sa ibaba nagsimula na ang inventory. Ang mga mamahaling painting, ang kristal na chandelier, maging ang piano na kailanman ay hindi natutunang tugtugin ni Doña Consuelo, lahat ay nilagyan ng dilaw na sticker. Ang bawat sticker ay tila isang tatak ng kahihiyan na hindi na mabubura. Ang karangyaan ay dahan-dahang binabakbak, inilalantad ang bulok na kahoy sa ilalim ng gintong pintura. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang lalaking naka-uniforme ang lumapit kay Maria. May hawak siyang isang dokumentong may selyo ng korte. Mrs. Maria Reyes, may kailangan po kayong malaman tungkol sa offshore accounts na binuksan ni Miss Catalina. Hindi lang po kayo ang isinasangkot niya rito, ang seryosong pahayag ng opisyal. Ang dangling mystery ay ang nilalaman ng huling pahina ng dokumentong iyon. Isang pirma na hindi kay Maria, hindi kay Mateo, kundi isang pirma na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ni Maria ay matagal nang inilipat sa pangalan ng isang taong hindi niya inasahan.
Cliffhanger, sino ang misteryosong benepisyaryo na ngayon ay may-ari ng lahat ng pinaghirapan ni Maria? At bakit tila mas malalim pa ang traidoran sa loob ng pamilyang ito kaysa sa inakala niya? Sa harap ng buong mundo, Mateo, huhubaran ko ang iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang kalansay ng iyong mga kasinungalingan. Ang tinig ni Maria ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala, mas malakas pa sa ingay ng mga sheriff na nagkakarga ng mga gamit sa labas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet na nakakonekta sa lahat ng nakatagong camera sa loob ng mansion mga mata, na matagal na niyang itinanim sa bawat dingding at kisame. Sa labas ng gate, nakita niya si Charing, ang kapitbahay na dati ay kasabwat ni Doña Consuelo sa panunukso sa kanya. Ngayon ay may hawak na cellphone at naka-livestream sa social media. Hindi alam ni Mateo at Doña Consuelo na ang kanilang bawat bulyaw, bawat sampal, at bawat pagpaplano ng masama ay hindi lamang narinig ni Maria, kundi napanood na rin ng libu-libong tao sa internet. Ang kahihiyang kinatatakutan nila ay hindi na lamang lihim. Ito ay naging isang pampublikong tontonan. Maria, ano yan? Bakit may mga screen na lumalabas sa TV? Ang nanginginig na tanong ni Mateo habang nakaturo sa malaking monitor sa dingding na biglang bumukas. Ang golden moment, NG, sandaling ito ay ang dahan-dahang pag-upo ni Maria sa gitna ng sala sa mismong upuang dati ay ipinagbabawal sa kanya ni Doña Consuelo. Pinanood niya ang sariling muka sa screen, ang muka ng isang babaeng duguan. Ang pisinggi habang sinasampal ni Mateo noong gabi ng anibersaryo. Ang tunog ng sampal sa video ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat ng tao sa loob ng bahay. Itigil mo yan, Maria, pinalalabas mo kaming masama sa harap ng maraming tao. Wala kang utang na loob. Ang hiyaw ni Doña Consuelo habang pilit na inaabot ang TV upang patayin ito, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng hiya. Ang kanyang hiya, ang konsepto ng dangal na matagal niyang iningatan, ay dahan-dahan nang dinudurog ng bawat segundong lumilipas sa livestream. Tiningnan ni Maria ang kanyang biyenan nang may pambihirang katahimikan. Hindi ko kayo pinalalabas na masama, ma. Pinapakita ko lang kung sino talaga kayo. Ang bawat salitang binitawan nyo, ang bawat pananakit nyo sa akin at sa mga bata. Hindi iyon panaginip. Yun ang katotohanang pilit nyo ring itinago sa ilalim ng mga mamahaling alahas na yan. Sa livestream, ang bilang ng mga manonood ay umabot na sa 10,000. Ang mga komento ay puno ng puot para sa mga Reyes at pakikiramay para kay Maria. Ang kapangyarihang hawak ni Mateo at Doña Consuelo ay tila isang piraso ng yelo na mabilis na natutunaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng katotohanan. Ang bawat sheriff na nasa loob ay napahinto rin sa kanilang ginagawa, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa monitor, saksi sa karahasang nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Mateo, please, gawin mo ang lahat. Patayin mo ang signal, sisirain niya tayo. Ang pagsusumamo ni Doña Consuelo kay Mateo, ngunit ang kanyang anak ay nakatayo lamang sa gitna ng sala, tila isang rebulto ng pagkatalo. Lumapit si Maria kay Mateo, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng lalaking dati niyang minahal. Ang kumpanya, ang bahay, ang pangalan nyo, lahat iyan ay kinuha nyo sa pamamagitan ng pananakit. Ngayong gabi ang hustisya ay hindi manggagaling sa korte, Mateo. Manggagaling ito sa mga taong nalinlang nyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, bitbit ang mga warrant para sa fraud at bauhanja din. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang malakas na kampana na naghudyat ng katapusan ng kanilang marangyang buhay. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang bagong balita ang dumating mula sa labas. Ma'am Maria, ang tawag ni Attorney Dante, mula sa pintuan, ang kanyang muka ay seryoso. Hindi lang si Mateo at Doña Consuelo ang dinampot. Si Catalina, nahuli siya sa airport. At may kasama siyang isang tao na hindi natin inaasahan. Ang dangling mystery ay nanatili sa huling sulyap ni Maria sa screen. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa tabi ni Catalina sa airport, ang lalaking may gintong baston. Cliffhanger, bakit kasama ang kaaway ni Maria, ang lalaking may hawak ng alaala ng kanyang ama? Masino ba talaga ang tunay na nagpapatakbo sa larong ito? At si Maria ba ay isa lamang pawn sa isang mas malaking plano ng paghihiganti? Ang suot kong terno na puti ay hindi lang simbolo ng aking pagbangon, ito ang bandila ng aking tagumpay sa gitna ng inyong pagkatalo. Ang boses ni Maria ay tila isang malamig na hanging humahaplos
sa mga pader ng mansion na dati ay naging kanyang bilangguan. Nakatayo siya sa gitna ng grand staircase, ang kanyang puting vest at pantalon ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na muling bumukas. Wala na ang mantsa ng alak, wala na ang bakas ng luha. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid, tila isang reyna na pormal ng kinoronahan sa gitna ng guho ng isang bumagsak na imperyo. Sa ibabaeng hagdan, pinagmamasdan siya ni Mateo at Doña Consuelo. Habang ang mga ito ay dahan-dahang ginagabayan ng mga pulis patungo sa pinto. Ang tunog ng mga posas na humahampas sa kanilang mga pulso ay tila isang musikang nagtatapos sa 10 taon ng pagdurusa ni Maria. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa marmol na sahig ay nagbibigay ng mensahe. Ang mansyong ito ay hindi na pag-ari ng mga Reyes. Maria, please, wag mo kaming itaboy ng ganito, saan kami pupunta. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon at kawalan ng hiya. Ang lalaking dati ay mapagmataas, ay nang ngayon ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng ulan. Tiningnan siya ni Maria ng may pambihirang lamig. Hindi ko kayo itinataboy, Mateo. Ang batas ang nagpapaalis sa inyo. Ang bawat sentimong ginamit niyo sa mansyong ito ay nanggaling sa perang ninakaw niyo sa pamilya ko. I'm just taking back what has always been mine. Lumapit si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay parang isang tuyong lupa na bitak-bitak sa tindi ng puot. Akala mo ba panalo ka na? You are still a nobody. Maria, isang hamak na anak ng isang bigong negosyante. Gumiti si Maria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang nobody na tinatawag niyo ang siyang bumili ng lahat ng utang niyo, ma. I am the majority shareholder of Reyes Group of Companies. At ngayong gabi, ang unang desisyon ko bilang chairman ay ang tanggalin kayong lahat sa posisyon. Ang golden moment eksenang ito ay ang sandaling inilabas ni Maria ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong itinaas, hinahayaan ang bawat kislap nito na tumama sa mga mata ni Mateo. Isang simpleng metal, ngunit ito ang simbolo ng kanyang ganap na kalayaan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nabasag lamang nang pumasok ang lalaking may gintong baston. Mission accomplished, Maria, ang malamig na sabi ng lalaki. Inalis niya ang kanyang sombrero, inilalantad ang isang muka na may mahabang pilat sa gilid ng mata. Siya si Gabriel, ang kapatid ng ama ni Maria, na matagal nang inakalang pumanaw sa isang aksidente sa dagat, isang aksidenteng plinano rin ng mga Reyes, 3 dekada na ang nakalilipas. Tito Gabriel, ang mahinang sambit ni Maria. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay puno ng hindi masabing sakit at tagumpay. Sila ang dalawang kalansay na bumangon mula sa hukay upang bawiin ang kanilang dangal. Dinala na ang mga bata sa rest house sa Tagaytay, Maria. Safe na sila. Si Catalina ay nasa kustodya na rin ng mga awtoridad, balita ni Gabriel, habang ang kanyang baston ay tumutunog sa sahig sa bawat hakbang. Tumingin si Maria sa huling pagkakataon kay Mateo na isinasakay na sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang anino ng kanyang asawa ay dahan-dahang naglaho sa dilim, kasabay ng tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakahinga si Maria ng malalim. Ang amoy ng takot at pagtatraidor ay dahan-dahan nang napapalitan ng amoy ng kalayaan. Ngunit bago pa man siya makapasok muli sa loob, isang huling tawag ang natanggap ni Maria mula sa abogado ni Catalina. Mrs. Maria, may huling habilin si Miss Catalina. May isang dokumentong hindi namin nakita kanina. Isang dokumentong nagsasabing hindi ikaw ang tunay na tagapagmana ng iyong ama. There is someone else, Maria. At ang taong iyon ay papunta na dyan ngayon. Ang dangling mystery ay nanatili sa pintig ng puso ni Maria. Kung hindi siya ang tunay na tagapagmana, sino ang lalaking naglalakad ngayon sa loob ng bakuran? Suot ang isang familiar na singsing na katulad ng sa kanyang ama. Cliffhanger ang tunog ang marhas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng gate ay nagpalingon kay Maria. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Mateo, ngunit may mas matapang na aura ang bumaba at diretso siyang tinitigan. Hi Maria, long time no see. Did you miss your real husband? Sa bawat tibok ng aking puso, tila may isang bahagi ng aking nakaraan na pilit bumabangon mula sa ilalim ng lupa, humihingi ng katarungan sa isang buhay na matagal nang ninakaw. Ang kaimaga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Maria, kundi isang bulong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang mundong inakala ni Maria na kanya nang nabawi ay tila muling nayanig. Ang lalaking bumaba sa sasakyan
ay may mukhang tila ipininta mula sa parehong hulma ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahinaan o kasakiman. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na puno ng nara na hindi matitinag ng anumang bagyo. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag na humahawak sa susi ng mansyon ay nagsimulang manginig. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? At bakit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang uri ng pamilyar na init na matagal nang nawala sa piling ni Mateo? Marco, ang nangginginig na boses ni Doña Consuelo mula sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang matandang babae ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa tindi ng gulat. Hindi maaari, patay ka na. Nakita ko ang kotse mo na nahulog sa bangin 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagpapako sa huling hatol ni na Mateo at Doña Consuelo. Huminto siya sa tapat ni Maria at sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan niya ang kamay nito. Ang haplos niya ay hindi marumi, hindi mapanlinlang. Ito ay haplos ng isang taong matagal na naghintay para sa sandaling ito. I am Marco Reyes Maria, ang tunay na panganay na anak ni Doña Consuelo, ang lalaking dapat ay pinakasalan mo bago nila nirebisa ang kasaysayan. Ang malamig na pahayag ng lalaki, habang ang kanyang tingin ay lumingon kay Mateo, na ngayon ay hindi makapagsalita sa tindi ng takot. Ang lalaking nasa harap mo ngayon, si Mateo, ay ang aking pinsan. Isang imposter na ginamit ng aking ina upang makuha ang tiwala ng iyong ama at ang iyong mana. Ang katotohanan ay tila isang malakas na pagsabog na nagpira-pira sa huling depensa ng puso ni Maria. 10 taon. 10 taon siyang namuhay sa piling ng isang lalaking hindi lamang nagnakaw ng kanyang yaman, kundi nagnakaw din ng kanyang pagkakakilanlan bilang asawa. Ang bawat halik, ang bawat pangako, ang bawat anak, lahat iyon ay bahagi ng isang masalimuot na kumpas ni Doña Consuelo upang siguruhin na ang yaman ng pamilya ni Maria ay mananatili sa ilalim ng kanilang mga kuko. Ang golden moment ng eksenang ito ay ang sandaling binitawan ni Maria ang kamay ni Marco at lumapit kay Mateo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang wedding ring sa kanyang daliri, ang singsing na tila naging isang tanikala sa loob ng isang dekada. Inihulog niya ito sa paanan ni Mateo. Ang tunog ng ginto sa semento ay tila isang tuyong kalansing na naghuhudyat ng wakas. Salamat Mateo, pabulong na, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan. Salamat dahil sa bawat sakit na ibinigay mo, tinuruan mo akong maging isang babaeng hindi na kailanman muling malilinlang ng kahit na sinong impostor. Hinarap ni Maria si Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. At ikaw, Marco, kung ikaw man ang lalaking nakatadana para sa akin, kailangan mong maghintay. Dahil ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na ang Maria na iniwan mo sa bangin. Ako na ang nagmamay-ari ng sarili kong buhay. Sa huling pagkakataon, pinanood ni Maria ang paglayo ng sasakyan ng pulis, dala ang mga taong sumira sa kanyang kabataan. Ang mansyon ni Maria ay nanatiling nakatayo, tahimik at marangal, handang maging saksi sa kanyang panibagong simula. Ang dangling mystery na nanatili sa huling sulyap ni Gabriel kay Marco. Bakit? Tila may itinatago pa ring sikreto si Marco tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. At ano ang nakasulat sa maliit na papel na dahan-dahang ibinigay ni Marco kay Maria bago siya tumalikod? Cliffhanger, binuksan ni Maria ang papel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang nakasulat doon ay hindi isang tula o paumanhin, kundi isang coordinate ng isang lugar sa probinsya. Doon mo makikita ang iyong ama, Maria. Hindi siya pumanaw, itinago ko siya. Buhay ang tatay mo, Maria. Huwag kang maniniwala sa mga luhang ibinuhos ni Doña Consuelo sa harap ng kabaong na puno lamang ng mga bato. Ang imagasalitang yon ni Marco ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa isang pader ng yelo habang bumabagtas ang sasakyan ni Maria patungo sa mga coordinate na ibinigay ni Marco. Ang bawat ikot ng gulong sa aspalto ay tila isang pintig ng kanyang pusong hindi mapakali. Ang lansangan ay unti-unting naging makitid, pinalitan ng mga luntiang bukirin at ang amoy ng sariwang lupa sa probinsya, isang mundong napakalayo sa marumi at mapanlinlang na buhay sa Maynila.
Nakatitig si Maria sa labas ng bintana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang panyo na may borda ng inisyal ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. 10 taon siyang nagluksa sa isang libingang walang laman. 10 taon siyang naniwalang ulila na siya habang ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan ay itinago pala sa isang liblib na sulok ng mundo upang maging prenda sa isang kasunduang hindi niya alam. Are we almost there, Marco? Ang mahinang tanong ni Maria, ang kanyang boses, ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Malapit na, Maria, konting tiis na lang. I'm sorry it took this long. Kailangan ko ring protektahan ang sarili ko habang nagpapalakas ako sa ibang bansa. Sagot ni Marco, habang maingat na minamaneho ang sasakyan sa isang mabatong daan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan, malapit sa pampang ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang oyay na nagpapatulog sa galit ni Maria. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mga pa ay lumubog ng bahagya sa malambot na lupa. Ang golden moment ng sandaling ito ay ang amoy ng dagat, ang amoy na laging kasama ng kanyang ama tuwing uuwi ito mula sa mga business trips noon. Sa veranda NG maliit na bahay, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa tumba-tumba. Maputi na ang buhok nito, payat at may kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang higante sa mundo ng negosyo ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Maria bago siya napaluhod sa harapan ng matanda. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. May kalabuan na ang paningin nito, ngunit nang marinig ang tinig ni Maria, tila nagliwanag ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang humaplos sa mukha ni Maria, binabasa ang bawat linya at bawat luhang dumadaloy. Maria, ang aking munting prinsesa, ang paos at mahinang boses ng kanyang ama. Binalikan mo ako. Sa gitna, NG madamdaming pagtatagpong iyon. Nararamdaman ni Maria ang isang uri ng katarungang hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan. Ito ang healing na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa likod ng kanilang muling pagkikita, may isang aninong hindi pa rin lumilisan. Lumapit si Marco bitbit ang isang itim na folder na nakuha mula sa kustodya ni Catalina bago ito dalhin sa kulungan. Maria, may kailangan kang basahin. Catalina didn't act alone. May isa pang taong tumulong sa kanila upang itago ang tatay mo rito sa loob ng 10 taon. Isang taong itinuturing mong pamilya. Binuksan ni Maria ang folder at ang unang dokumentong nakita niya ay isang monthly bank transfer record. Ang pangalan ng nagpapadala ng pera para sa maintenance ng kanyang ama ay hindi si Doña Consuelo, hindi rin si Mateo. Ang dangling mystery ay ang pangalang nakasulat sa bawat resibo, isang pangalan na nagpapatunay na ang trador ay mas malapit pa sa kanya kaysa sa kanyang sariling anino. Cliffhanger, tumingin si Maria kay Lola Ines na sumama pala sa kanila sa biyahe at ngayon ay nakatayo sa likuran ni Marco. Ang matanda ay may hawak na isang maliit na vial ng gamot at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emotion. Tapusin na natin ito, Maria, para hindi na siya mahirapan. Ang malamig na sabi ng matandang itinuring niyang pangalawang ina. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa kamay na nagpunas ng iyong mga luha. Ang pait-ench katotohanan iyon ay tila isang lason na dahan-dahang sumisipsip sa huling lakas ni Maria. Nakatitig siya kay Lola Ines, ang matandang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto sa loob ng madilim na mansyon ng mga Reyes. Ang vial na hawak ng matanda ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng gasera, tila isang maliit na kristal na nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng buhay o bumawi nito. Hindi makapaniwala si Maria. Ang bawat baso ng tubig na ibinigay sa kanya ni Lola Ines, tuwing siya ay umiiyak, ang bawat haplos sa kanyang likod, tuwing siya ay pinapahirapan ni Doña Consuelo. Lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang masalimuot na pagpapanggap? Nararamdaman ni Maria ang paninigas ng kanyang mga kalamnan, ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang hawla ng yelo. Bakit, Lola? Yung pabulong na tanong ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Bakit kailangan kayo pa sa lahat ng taong pwedeng mag-trader sa akin? Bakit ang taong pinakamalapit sa puso ko
Dahan-dahang ibinaba ni Lola Ines ang vial sa maliit na lamesa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init ay ngayon ay tila dalawang tuyong balon ng pait at pagsisisi. Maria anak, hindi mo naiintindihan. Noong gabing plinano ni Doña Consuelo na ipapatay ang tatay mo, ako lang ang nakarinig. Wala akong kapangyarihan, wala akong pera. Ang tanging paraan para mailigtas ang buhay niya ay ang makiisa sa kanilang plano, pero sa sarili kong paraan. Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang boses ay naging pause. Itinago ko siya rito, pinainom ko siya ng gamot na magpapahina sa kanya upang hindi siya makatakas, dahil alam kong sa sandaling lumabas siya, papatayin siya ng mga tauhan ni Mateo. I kept him alive, Maria, at the cost of his freedom and at the cost of my soul. Ginawa ko ito para sa iyo, para pagdating ng araw na ito, may tatay ka pang babalikan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. Protection, isang dekada siyang nabulok sa dilim, Lola. Isang dekada akong nagluksa sa harap ng isang walang lamang kabaong isinuko niyo ang kanyang dangal para sa isang huwad na kaligtasan. Ang golden moment ng ito ay ang sandaling lumapit ang ama ni Maria, si Don Jose, at hinawakan ang kamay ni Lola Ines. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang tingin ay puno ng kapatawaran. Maria, tama na. Ines saved me. Without her, I would have been a ghost long ago. Ang bawat araw na nakikita ko ang dagat kahit mula sa bintanang ito ay regalong galing sa kanya. Napatigil si Maria. Ang galit na tila isang naglalagablab na apoy sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakalunod na pagod. Tumingin siya sa kanyang ama, kay Lola Ines, at kay Marco na nakatayo sa pintuan. Ang lahat ng mga taong ito ay naging biktima ng kasakiman ng mga Reyes, at ang bawat isa sa kanila ay may sariling sugat na kailangang gamutin. Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin ngayon, Lola. Ang mahinang sabi ni Maria habang dahan-dahang kinuha ang vial mula sa lamesa at itinapon ito sa labas ng bintana patungo sa dagat. Pero sapat na ang 10 taon ng pagtatago. Mula sa araw na ito, wala nang iinom ng laso ng nakaraan. Dahan-dahang lumabas si Maria sa beranda, pinanood ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng ganap na kapayapaan, isang itim na usok ang nakita niya mula sa malayo, ang direksyon kung saan naroroon ang mansyon ng mga Reyes. Ang dangling mystery ay ang huling tawag na natanggap ni Marco sa kanyang satellite phone. "Sir, the mansion is on fire." Si Doña Consuelo, tumanggi siyang lumabas. Sinunog niya ang lahat ng ebidensya kasama ang sarili niya. Cliffhanger habang pinagmamasdan ni Maria ang usok sa malayo. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi ito kay Marco, hindi rin kay Lola Ines. Ito ay isang kamay na may suot na familiar na bracelet na gawa sa mga kabibe, ang bracelet na ibinigay ni Maria sa kanyang bunsong anak bago ito mawala. "Mama, may bisita po tayo sa likod," ang bulong ng kanyang anak. Sino ang bisitang ito na nagawang makarating sa lihim na taguan sa gitna ng kaguluhan, at bakit tila ang huling twist ng tadhana ay hindi pa tapos kay Maria at Ty? Ang mga peklat sa ating puso ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang mapa ng lahat ng laban na ating napagtagumpayan upang marating ang dalampasigan ng kapayapaan. Isang taon na ang lumipas mula ng lamunin ng apoy, ang mansyon ng mga Reyes dahan-dahang tinatangay ng hangin, ang huling amoy ng abo at pait na nanatili sa alaala ni Maria. Nakatayo siya ngayon sa beranda ng kanilang bagong tahanan sa tabing dagat, isang simpleng bahay na gawa sa puting bato at kahoy, kung saan ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan ng kanyang mga anak na naghahabulan sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na himig na naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Maria sa kanyang ama, na ngayon ay maayos na ang pangangatawan, nakaupo sa isang silya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang golden moment ng hapon na ito ay ang sandaling inabot ng kanyang ama. Ang kanyang kamay pinisil ito ng may pagmamahal na hindi na nangangailangan ng anumang salita. Wala na ang takot sa mga mata ni Don Jose. Pinalitan na ito ng katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. "You look beautiful, Maria. Parang ang saya-saya mo na talaga ngayon." Ang tinig ni Marco na dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Hindi siya nagmamadali, ang kanyang bawat kilos ay puno ng respeto at pag-iingat, tila isang lalaking handang maghintay ng habambuhay para sa isang matamis na oo. Lumingon si Maria at ngumiti, isang ngiting tunay na nagmumula sa kanyang kaluluwa.
I am Marco. Inabot man ng 10 taon ng dilim sa wakas, natutunan ko na ring mahalin ang sarili ko bago ang iba. Dahan-dahang ipinatong ni Maria ang kanyang ulo sa balikat ni Marco habang pinagmamasdan nila ang mga bata. Ang init ng katawan ni Marco at ang amoy ng dagat ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga material na bagay, kundi sa seguridad na siya ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ang kanilang relasyon ay isang slow burn na pag-ibig, isang pundasyong binuo mula sa tiwala at katotohanan. Sa kabilang bahagi ng hardin nakita ni Maria si Lola Ines na tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Hindi na nila pinag-usapan ang nakaraan, ngunit ang bawat pag-aalaga ng matanda sa pamilya ni Maria ay tila isang silent penance. Isang paraan ng paghingi ng tawad na tinanggap na ni Maria ng buong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka ng nakaraan. Kumusta na kaya si Mateo, balita ni Attorney Dante? Si Mateo ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang sentensya ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang mapagmataas na ina. Ang tanging natira sa kanya ay ang anino ng isang buhay na itinayo niya sa kasinungalingan. Wala nang puot si Maria para sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Mama, tignan mo, nakahanap kami ng malaking kabibe. Ang sigaw ng kanyang anak habang tumatakbo patungo sa kanya, bit-bit ang isang puting shell na nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Kinuha ni Maria ang kabibe, inilapit sa kanyang tenga at nakinig sa tunog ng dagat. Sa bawat blong ng hangin tila sinasabi nito na ang bawat pagkawasak ay may kasunod na pagkabuo. Ang kwento ni Maria ay hindi nagtapos sa apoy, kundi nagsimula sa pag-ibig sa kanyang ama, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat sa kanyang sarili. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling liwanag ng araw, ang anino ng kanilang pamilya ay nag-isa sa buhanginan, isang larawan ng pag-asa at bagong simula na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang unos. Hayaan nating ang tunog ng mga alon, ang tumalo sa bulyaw ng kahapon, at ang liwanag ng bukang liwayway, ang dahan-dahang magpawi sa usok ng mansyong ating iniwan. Sa wakas, ang puso ni Maria ay malaya na at handa na para sa isang bagong simula. Magamahal kong tagapakinig mula sa kailaliman ng aking puso. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Hindi ko malilimutan ang bigat ng loob na naramdaman ko noong isinusulat ang bahagi kung saan binuhusan si Maria ng pagkain at sarsa sa harap ng maraming tao, ang hapdi ng sampal, at ang pait ng pagtatraidor ni Lola Ines ay tila tumagos din sa aking sariling pagkatao. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng salita. Ito ay bahagi ng aking kaluluwa na hanggo sa mga tunay na hirap, pagsisikap, at tagumpay ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ang bawat emosyong narinig ninyo ay pinagpuyatan at pinag-isipan ng malalim, upang maging paalala na ang bawat mantsa sa ating nakaraan ay hindi dumi kundi isang mapa na gumagabay sa atin patungo sa mas maliwanag na bukas. Kayo, magamahal ko, ano ang inyong gagawin kung nalaman ninyong ang taong pinagkakatiwalaan ninyo nang lubos ay siya palang nagtago sa inyong katarungan sa loob ng 10 taon? Kaya niyo rin bang piliin ang kapayapaan kaysa sa matinding paghihiganti? Saan niyo ba pinakikinggan ang tinig na ito? Siguro ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o kaya ay nagpapahinga, matapos ang isang mahabang araw ng pagkayod sa loob ng tahanan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan kayo ng mensahe sa baba at ibahagi ang inyong sariling kwento ng katatagan, dahil dito sa ating tambayan, palaging may pusong nakahandang makinig sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento, upang mas marami pa tayong mga kababaihang mabigyan ng lakas at inspirasyon. Manatili kayong malakas, manatiling maningning sa sarili ninyong paraan, at huwag kailanman hayaang nakawin ng iba ang inyong halaga. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay. Pamagat ng kwento, ang tunay na reyna ng Mansyong Reyes. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.